Ito yung gusto kong marinig na komento. Mga minamahal, talaga nga namang suwak na suwak sa banga. Yan o. Yan. Yan ang tama. Diba? Oh. Ano yung sabi dyan? Basahin natin. Resignation not enough. Hindi sapat na mag-resign ka lang. Oo, dito kay VP Sara Duterte talaga nga namang sinapol ni Gutierrez. Talaga nga namang binakbakan mga minamahal ni Gutierrez. Itong si Inday. Oo, itong spoiled brat na anak ni former President Duterte. O, resignation is not enough. Ay, para sa akin mga minamahal, enough na ba na mag-resign siya para hindi siya, enough na ba na mag-resign itong si Sara Duterte? Sa tingin ninyo, ay, alam naman natin yung sagot, di ba? Hindi. Hindi enough na mag-resign ka. Dapat hindi ka na din makatakbo. Di ba kasi niluloko mo na yung taong bayan eh. Kahit mag-resign ka para hindi matuloy yung impeachment, dapat hindi ka na din makatakbo. Yan yung dapat. Di ba? Oh. Senate Impeachment Court should also rule on Sara Duterte's lifetime ban from public office. Di ba? Eh para sa akin, tama itong sinabi ni mga minamahal ni Gutierrez, yung hindi na siya makatakbo. Kasi niluloko niya na nga tayo eh. O, 7 ang article of impeachment, kabilang na doon yung patungkol sa confidential funds, 'di ba? Yung pagbibigay ng monthly allowance, 'di ba? Sa DepEd, 'di ba? Para pagtakpan ng ginagawang katarantaduhan, yung envelope na may tagto 25K, 'di ba? So para sa akin, enough na yung mga nakita natin. Hindi na dapat maipagpatuloy ito. Kasi kung ngayon pa nga lang na Vice Presidente itong si Sara Duterte, ginugulangan na yung taong bayan. How much more pa kaya pag naging presidente ito? Diba? Oh, basahin natin. Even if Vice President Sara resigns from office, the Senate Impeachment Court should still proceed with the trial and the rule of the House of Representatives call to ban her from holding public office. Oy, may magsasabi na naman dyan. Natatakot kasi kayo na tumakbo itong si Sara Duterte kaya gusto nyong maban. Natatakot kami para sa taong bayan. Hindi kami takot kay Vice President Sara Duterte. Takot kami sa taong bayan, kung ano yung mangyayari sa bansang Pilipinas kapag naging presidente, itong si Vice President Sara Duterte. Kung ngayon pa nga lamang makikita ninyo walang pakialam sa West Philippine Sea. 'Di ba? Hindi nagkukomento sa patungkol sa issue ng West Philippine Sea. How much more pa kaya pag naging presidente yan? Baka yung legacy ni Digong na may gentleman's agreement, abay ituloy. 'Di ba? Pangalawa, kung ngayon pa nga lamang ay ninanakawan na ang taong bayan, para sa kanya, barya pa lang yan yung 125 million within 11 days, how much more pa kaya pag naging presidente yan? As a taxpayer, imagine nyo kayong mga nanonood, lahat kayo nagbabayad ng buwis. Nagbabayad kayo ng buwis, pero yung pera ninyo, saan napupunta? Dapat sa mga napapakinabangan ng taong bayan. 'Di ba? Kaso ano yung nangyari? Binubulsa ng mga tax ng inang mga politiko na yan. Kabilang na dyan, mga minamahal, itong si Vice President Sara Duterte. Walang accountability at hate na hate ang salitang transparency. Gusto nyo ba yon? Isip bata pa, di ba? Patola. Imagine nyo yun, Okay, pagpatuloy natin, mga minamahal. Okay, one rider party list, Roch Gutierrez, a member of a 11-man House Prosecutor panel, stressed that the resignation does not nullify the impeachment process, especially the penalty of perpetual disqualification from holding public office. Yan yung sinasabi sa inyo, sa atin, ni Jinky Luistro. May unang prayer, tas pangalawang prayer. Diba? Ano yung unang prayer? Siyempre, yung main purpose ng impeachment is para matanggal itong si Vice President Sara Duterte. Yan yung unang prayer. So, kapag nag-resign itong si Sara Duterte, okay, fulfill na. 'Di ba? Achieve na yung unang prayer. Pero dapat hindi nagtatapos doon. Mag-proceed tayo sa second prayer. Ano yung second prayer, mga minamahal? Na kahit mag-resign itong si Vice President Sara Duterte,
dapat hindi na din siya makatakbo. Iban siya, 'di ba, sa public post, public office. Yan yung second prayer na itutuloy pa din yung impeachment para nang hindi na siya makatakbo sa kahit anong government position pagdating ng panahon. 'Di ba? Okay. The purpose of impeachment is 1, removal from the office, and number 2, the penalty of perpetual disqualification from holding a public office. Yan yung sinasabi din sa atin ni Jinky Luistro. And I believe, sabi ni Gutierrez, resignation, while it might avoid the first penalty, the second penalty is still there po. So kahit sabi na lang natin na hindi ma-impeach itong si Sara Duterte pagdating ng impeachment trial, puntahan natin yung second penalty. Ano yung second penalty? Perpetual disqualification from holding a public office. Dahil meron naman tayong nakita, may 7 article of impeachment. So ngayon, i-impact lahat ng yan. Pag merong nakita doon, mga minamahal, na malakas ang kabe na itong si Sara Duterte ay hindi na dapat tumakbo, disqualified na, then mag-proceed po tayo sa second penalty, which is yung disqualification. Gutierrez pointed out that resignation should not be used as an escape from accountability. Tama. Hindi pwede na porket nag-resign ka. Diba? Hindi ka na may impeach. Okay, sige, totoo yun. Pag nag-resign ka, hindi ka na may impeach. Pero hindi mo pwedeng gawing rason yun para takasan mo yung tinatawag na transparency and accountability. Diba? I don't think you should take away the power from the Senate Impeachment Court to impose that second penalty just by simply resignation. Yan yung kanyang ini-stress out. Diba na hindi pwede yun? Diba, mag-resign ka para hindi ka ma-impeach? Tapos, kasi mga minamahal, ang ano lang naman talaga ng impeachment na yan is matanggal yung isang public official na ini-impeach. Eh, ang problema kasi pag nag-resign siya, hindi na matutuloy yung impeachment trial kasi nag-resign na at natanggal na siya sa public post. Yan yung yung unang escape, 'di ba? Pangalawa, pero hindi dapat sa ganung paraan tumakas itong si VP Sara Duterte. Kahit na mag-resign si VP Sara Duterte, ituloy pa din ang tinatawag na impeachment para nang sa gayon, 'di ba? Hindi na siya makatakbo sa kahit ano pa mang public post, 'di ba? Tama yung sinabi ni One Rider Party List Representative Gutierrez. 'Di ba? Sabi dito, the House of Representatives impeached Duterte last February 5. Impeached na siya, mga minamahal. Pero kailangan pa siyang husgahan kung acquitted or guilty. Impeached na itong si VP Sara Duterte. May mga nagsasabi, hindi naman na-impeach kasi vice presidente pa din siya. Hindi, mga minamahal, impeached na sa lower chamber itong si VP Sara Duterte. Ang kailangan na lang natin dito sa upper chamber kung huhusgahan ba siya ng guilty or convicted. So kaya ang isigaw natin, convict, Sara convict, 'di ba? Hindi na impeach kasi impeach na siya. Ang isisigaw na natin, convict, Sara convict, 'di ba? All right. February 5, transmitted the articles of impeachment to the Senate on the same day. House Assistant Majority Leader and Lanao del Sur Representative Zea Alonto Adyong also echoed Gutierrez's stand. O kahit yung mga majority leader, di ba talaga nga namang ina-uphold din na ganito dapat, sundin natin to. Hindi pwede, hindi enough yung mag-resign lang siya para ma-escape. Yung para makatakas sa tinatawag na public accountability and transparency, hindi pwede yun. Dapat kahit siya mag-resign, ituloy pa din yung impeachment nang hindi na siya makatakbo. Second penalty yun, mga minamahal. Okay. The process of impeachment trial is not tied up with the resignation of the certain official na na-impeach, di ba? Gutierrez reiterated that the House prosecution panel will be prepared for any scenario. Okay, even with the resignation, that would be depend po the timeline. But we would still prepare for it.
If there is a resignation but the impeachment court says tuloy po, then we will be prepared. If the resignation happens during the trial, we will be prepared. Okay. The impeachment case against Duterte includes her statement that she talked to someone to kill President Ferdinand Marcos Jr. and irregularities in the use of confidential funds. So, madami yung bubusisain dyan. Bukod sa killings, bubusisain din yung patungkol sa issue ng confidential funds and ill-gotten wealth intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Di ba? So, payag ba kayo na hindi umattend sa impeachment court itong si Sara? Wag. 73% tayong sumisigaw na dapat si Sara Duterte ay umattend. Di ba? Para nang nakita natin na nasusunog itong si Vice President Sara Duterte. Kasi total, pinapalabas niya lang din naman, di ba? Na ako ay pinupolitika. That is fishing. Ha? Dami niya sinasabi. Kung fishing yan, kung pinupolitika ka, then kailangan mong umattend. Patunayan mo sa taong bayan na ikaw talaga ay pinupolitika. Kung totoong pinupolitika ka nga talaga. Diba? Yun lamang po mga minamahal. Anyway, pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And follow for more update. Ingat mga kababayan.